handa ba ho tayo dito sa usapin po noong stock ng ating local na mga oil companies para po sa availability nito at yung pong presyuhan nito, ano ang adjustment kung sakasakali? Go ahead, sir. Well, Sir Ted, no, kung Iran lang ang patuloy na masasanksyon, 1.71 million barrels per day, that is 1.61% of the global supply. Wala hong mangyayaring problema dyan. Matagal na ho nating naranasan yung pagsasanction sa Iran. So walang effect. Ngayon, ibang usapin. Sa supply muna tayo, Sir Ted. Ibang usapin kung yung 15 to 16 million ang toward 17 million barrels per day ang tatamaan. Talagang, ang tingin ko niyan, that is a severe supply disruption. So, short of saying na magkakaroon ng oil crisis, no? So, ang tanong, sa supply pa lang, magkakaroon ba tayo ng sufficient supply? Ang ating minimum inventory requirements are set dito for refineries, nasa 30 days supply. Kasi private sector na ho ito nung diniregulate natin. Wala na hong, hindi na nakialam ang government. Wala naman ho tayong naipasang batas para ho sa oil stockpiling na gaya ng US at saka ng Japan, for example, at China. So, private sector, meron refineries, so si Bataan, Petron, meron siyang 30 days supply. Si oil other importers, yung mga direct importers lang, walang refinery, 15 days supply except LPG kasi 7 days supply lang ho ang worth niya na ang tawag ay minimum inventory requirement. So, ang purpose nito, nang inisip ito, ay yung temporary supply disruption caused by delay in replenishment, transport ng vessel. Pero hindi ho ito nakadesenyo para i-arrest yung gaya ng sinasabing all Middle East hindi na makapag-export na around 17 million barrels. Hindi ho nakadesenyo to. So, at almost all of the ASEAN countries, wala din hong strategic petroleum reserve. Hindi ho tayo isolated. Lahat ho, except lang kay Brunei, Indonesia, partly, and Malaysia, meron ho sila ngayong nasa ilalim pa ng lupa. So, they have reserve in a way. Pero yung stockpiling, wala ho. So, talagang malala ho. Kasi even our ASEAN country, neighboring country, wala nga hong stockpiling. So, if at all, tayo, at least nakaredy tayo sa minimum inventory requirements. Wala lang tayong stockpiling. So, Opo. Minimum inventory, that is 15 days. Basically, 15 days. 15 days for finished product, 7 except LPG, 7 days. Okay. At refineries, special case lang, 30 days ang kanyang worth. Sige po. So, yan po ang sitwasyon. Wala kang, kumbaga, ang Pilipinas bilang oil importing country, wala kang control dyan, basically, di po ba? Wala kang control. Tama? Ayan. Wala ho kasi ang control sana natin kung makahanap tayo ng indigenous because that is within our control. Itong iba, ini-import natin, medyo mahirapan tayo, Sir Ted. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!